At sa butong ito, mga kasama, mga batang Maynila, ito po ay ang ating pagkakataon upang pakinggan ang isang maikling mensahe at para ibigay sa atin ang ating pangunahing tagapagsalita. Akin pong ibinibigay sa inyo ang ating pangalawang punong lungsod ng Maynila, Vice Mayor Angela Lechi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tunay na nakaka-proud na maging isang Manileño, lalo't-lalo na galing sa atin si Gat Andres Bonifacio. Pero bago pa po ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating alkalde na si Yormisco Moreno Domagoso, si Colonel Isidro Hamaril, Hukbong Dagat ng Pilipinas, Binibining Hershey Angeles, ang Commercial Leasing Head ng Tutuban Properties Incorporated, Deputy Executive Director Alvin Alcio, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ginoong Denise Don Distrito, kaanak ni Gat Andres Bonifacio. Kamakailan, binigyan po ng City Council ng parangal ang inyong pamilya. Noong Thursday lang. Sir, very worshipful Mark Leandro L. Mendoza, Grand Chaplain in the most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Sir Isagani Lisaka, Special Assistant to the Supreme Commander Order of the Knights of Rizal. Kasapi ng Sangguniang Panlunsod ng Maynila, pinuno ng mga departamento ng Maynila, Kabataan sa Kartilya ng Katipunan at ang mga kasama ko sa City Council, yung mga konsehal na narito ngayon. Alam nyo, kagaya nga ng sinabi ko, nakaka-proud talaga na maging isang Manileño, given na dito nag-umpisa ang buhay ng ating Gat Andres Bonifacio. Makikita natin na kahit papaano, ang lineage niya still continues in the heart of Manila. Dahil makikita natin na ang mga lingkod bayan, kasama na rin ang ating mga department heads, mga konsehal, at lahat ng mga kasama namin sa administrasyong to, meron pa rin pusong tapat na nakikipaglaban para sa kapakanan ng mga Manileño. Kaya dahil narito kayo ngayon, gusto ko palakpakan nyo rin ang inyong mga sarili. Ang aking nais bilang lingkod bayan, sana gamitin natin ang ating pwesto para maging kagaya ni Gat Andres Bonifacio na maging isang lingkod bayani. Ibigay natin ang ating buhay para sa serbisyo, para sa buhay ng mga Manileño at may taas ang antas ng kanilang pamumuhay at bumuti at mag-iwan tayo ng legasiya balang araw. Nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala niyo na. Pero kanina, tinanong ko siya, dahil gaya ni Gat Andres Bonifacio, noong taong 1880s, siya po ay nagtrabaho dito sa Binondo, noong siya ay bata pa. Kagaya ng ating alkalde, hindi naman 1880s, pero 1990s, na alam ko, nagtutulak siya ng kariton dito rin sa Binondo. Kaya kahit papaano, naiisip ko, swerte tayo dahil sumusunod siya sa epak ni Gat Andres Bonifacio na nakita naman natin na nung siya ay naging isang konsehal, naging isang magaling na konsehal siya sa Tondo. Nung siya ay naging isang vice-alkalde, sumuporta at pinaglaban niya ang buhay ng mga Manileño. At nung panahon ng pandemya, siya ang tumulong sa lahat ng mga Manileño na mabuhay pa rin at mamuhay ng sagana. Kaya't hindi na po ako magtatagal at ibibigay ko na po ang mikroponong to sa napakagaling na alkalde ng lungsod ng Manila, si Yorme Isko Moreno Domagoso. Si Gat Andres, 1880s. Paikot-ikot yun dyan sa Binondo. Tondo, Binondo. Nung araw, si Gat Andres. Ako naman, 1980s. 100 years. So, just imagine. Oo nga, no? Kasi nag-upisa akong maging basurero, 86, 87.
nag-umpisa akong maghanap buhay. Diyan sa MD Santos, Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, Juan Luna. Nadibdiban pa ako ng pulisya sa kanto ng Juan Luna at saka Recto. Kasi ang pila namin, Juan Luna atras. No, kasi after ko maging basurero, promote ko yung sarili ko. Pwede mo naman promote yung sarili mo. Ginawa ko yung sarili ko sidecar boy. Kaya maswerte itong mga tok-tok, e-trike, sa kuliklik. Eh sila, ang gamit na nila motor. Kami, ang gamit namin nun, paa. Paa steering. Diyan sa kanto ng Juan Luna, Recto, may pila dyan ng sidecar. Ang biyahe namin, Juan Luna, Lacandula. 3 piso isang ulo, kahit anong size. Small, medium, large, and extra large, 3 pesos per head. Yan, tapos may sakayan din dyan ng tinatawag na Juan Luna atras. Yung jeep, no? Halos sa buong buhay ko, dito lang talaga. Kaya pero nung araw, kami, kahit pinipilit namin maghanap buhay, ay sumusunod kami sa alituntunin ng batas trapiko. Pag sinabing bawal sa recto, o bawal sa recto, kaya nasunod naman kami. Kaya lang paminsan-minsan, hindi naman kami masyadong perfecto. Pag nakakakita kami ng pasahero na bumili ng daing doon sa kanto ng Juan Luna, Binondo side, o sa lagpas ng KP Tower. Ayun. O, paglagpas nun, may dalang lambat, linoleum. O, yan yung mga paninda dyan, bandang kaliwa. O, if you're facing Binondo. Siyempre, hirap na hirap yung namimili. No? Pag nadali mo kasi yun, boundary ka na. Kasi ang kontrata, 40, 50. Kaya lamang, dadaanan mo yung dati naming pulis na naging kagawad sa District 2 at sumalangit nawa ang kaluluwa. Hindi po si Alfredo Lima, si Police Lim, kung tawagin namin, nakita ako. Sabay yan, ikaw ang kulit-kulit mo. Ayun. Pero it's my fault. Kasi ako hindi sumunod sa alituntunin. But those were the days. As you can see, marami ang nasa tundo. Madalas sa amin ginagamit ay abilidad. Katulad ni Andres Bonifacio, di lang talino ang ginamit niya. Ginamit niya ang kanyang abilidad, ginamit niya ang entablado. O mas kilala nung araw, teatro. To communicate, to express yung kanyang desire and love for our people. At dahil doon, naging tugtungan niya yun upang siya'y makilala at unti-unti naparami niya ang mga kababayan nating Pilipino noon na labanan ang pamahalang Espanya, the so-called government. No? At hanggang ngayon, yung dinanas ng ating mga bayani at partikular na si Andres Bonifacio, nahirap upang ipaglaban lagi ang kapwa Pilipino.